ang bakla po ba at tumboy ba nako? Kahit po ba sila gumagawa ng kabutihan sa kapwa, ay hindi pa din ba sila maliligtas? Maganda yung kanyang tanong, ano mga kapatid? May nagtanong kasi sa akin nung nakaraan, siguro 2 months ago natin na, may nagtanong na, may kaligtasan po ba ang bakla at tumboy? Ay, maganda yung tanong niya. Ang sagot ko doon na yes, kung sila ay isuko ang kanilang buhay sa ating Panginoon. At hayaang mabago ang kanilang buhay, mga kapatid. Pero, dito sa tanong niya, sa tanong ng isang kapatid na si Red na sila, ang sabi niya, ang bakla at tumboy ba, kahit gumagawa ng mabuti sa kapwa, ay hindi pa din ba maliligtas? Gusto nating bigyang pansin ito. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ay hindi nakabase sa kabutihan ng iyong gawa. Kaya kahit po hindi lang bakla at tumboy, kahit yung ibang mga tuwid ang gender, lalaki at babae. At saka yung bakla at tumboy, yung bakla naman lalaki pa rin yun, at yung tumboy ay babae pa rin sa tingin ng Panginoon. Mga kapatid. At sa bagay, yung kanyang tanong ay specific regarding sa bakla at tumboy, kahit gumawa daw ng mabuti, hindi pa rin ba maliligtas? Gusto ko pong linawin, ang kaligtasan ay hindi nakabase sa iyong mabuting gawa. At ang kaligtasan po ay sa ating Panginoong Hesus. Sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kahit nagawa ka ng mabuti, kung ayaw mo namang kilalanin ng Panginoong Hesus, tandaan natin, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 14:6 ng Juan, ang sabi niya ay ganito. Juan 14:6. Sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, walang kaligtasan po sa silong ng langit na ibinigay kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Gawa 4:12. So dito po sa Juan 14:6 ay ipinahayag ng Panginoong Hesus that He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. So sa Kanya lang po natin yon mararanasan at masusumpungan. Kaya ang kaligtasan hindi nakabase sa gawa. Nakabase yan sa biyaya ng Panginoon. Kasi kung gawa, ang sabi po sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 10, yung kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Panginoon sa ating pananampalataya. Efeso po, Efeso. At yung mabuting gawa, resulta yan ng iyong ng pagkaligtas. Pakinggan natin sa Efeso Kapitulo 2, Efeso 2:8 hanggang 10. Sabi po'y ganito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So yung kaligtasan, mga kapatid, ay kaloob ng Diyos yon. Regalo ng Diyos, walang bayad. So kahit gaano mo kayaman, gaano mo kamapera, hindi mo kayang bayaran ang kaligtasan. Hindi mababayaran din ng kabutihan sapagkat ang kaligtasan ay ni-offer ng Panginoon, ito'y biyaya niya at makukuha natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 9, ito ay may mas malinaw na binanggit. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So doon sa tanong ng isang kapatid na si Red na sila na ang tanong niya ay specific tungkol sa bakla at tumboy, kahit gumawa ng mabuti, hindi pa rin ba maliligtas? Hindi po nakabase ang kaligtasan sa mabuting gawa. Ang sabi rito, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Dahil sabihin ay, ako naman ay gumawa ng mabuti, naging mabuting tao naman ako. Di ba? Pero tandaan natin, kahit na mabuting tao ka, kung ayaw mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay, si Jesus is our only Savior and walang kaligtasan liban po sa Kanya. Ang Panginoong Hesus po ang ating tagapagligtas. No, you must accept and believe that Jesus died for you. No? At tanggapin mo yung Kanyang sakripisyo, sampalatayanan mo siya. At yung mabuting gawa ay resulta yun ng kaligtasang ibinagkaloob ng Panginoon sa atin sa magitan ng pananampalataya. Sa verse 10, ganito ang atin pong mababasa. Sapagkat tayo Kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So, yung mabuting gawa, resulta yun ng pagkaligtas. Hindi para maligtas, kapatid na rin na sila.
So, hindi lang po sa bakla at tumboy, kundi maging sa mga straight, sa lalaki at sa babae. At ulitin ko, yung bakla, lalaki talaga yan. Yung tumboy, ang gender niyan, babae. At natutuwa tayo, doon sa tanong kasi nung nakaraan, ay, nung atin yung ipinost ay marami po ang mga nag-comment. Bagaman maraming mga bakla nag-react, judgmental daw. Hindi ho tayo judgmental. Sinasabi lang natin kung ano sinasabi ng Biblia. At sinabi natin ito dahil mahal namin kayo at gusto din namin kayong maligtas. Mahal ng Panginoon lahat ng tao at gusto niyang maligtas. Ngayon, kung ayaw mo maligtas, hindi yon ang gusto ng Panginoon. Kagustuhan ng tao yon. At dito po sa tanong na ito ay magbibigay ito ng magandang impormasyon nawa sa inyo na hindi lang sa bakla at sa tumboy, maging sa tunay na lalaki at tunay na babae, na kung saan ang kaligtasan hindi makukuha sa mabubuting gawa, kundi sa magitan ng biyaya ng Panginoong Hesus, kung ating sampalatayanan. Kung kaya yung pinakasikat na talata sa Juan 3:16 na nakasaad ay, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak. So, ang kailangan po kapatid, pananampalataya. At kung ikay may pananampalataya sa Panginoon, tinanggap mo siya, ikaw ay isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya, dapat magkaroon ng pagbabago ang buhay. Ano ibig sabihin? Pagka na kay Kristo ka na, bagong nilalang ka na. Kung dati ay isa kang bakla na nagsusuot ng damit na pambabae, ikaw ay nakamahaba ang buhok mo, ikaw ay nagsusuot ng kasuotan na hindi naman sa panlalaki kundi pambabae, dapat nagbago. Sapagkat ang sabi po sa 2 Korinto, ang kapitulo po ay 5, ang versikulo ay 17, ganito po ang ating mababasa. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Kaya nga, ipinahayag dito mga kapatid, na pag na kay Kristo ka na, tinanggap mo na si Kristo, dapat ay meron ng transformation sa iyong buhay. At mayroon po akong kilala na bakla na dati kahaba ng buhok at ang nakasuot siya ng pambabae, kahit yung kanyang mga underwear ay pambabae. Pero nung makilala niya ang Panginoon ay talagang gusto niyang sundin ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Panginoon. So, nag-pray siya na alisin yung pagkagusto niya sa lalaki, and then yung kanyang buhok na mahaba, pinagupitan niya na hanggang ngayon ay maiksi pa rin. At hindi na siya nagsuot ng damit na pambabae, kundi damit na panlalaki na. Sapagkat ang sabi niya, ang nalaman ko, yung palang paging ganito na buhay ay resulta ng kasalanan. At ayaw kong manatili sa kasalanan, gusto kong manatili sa Panginoon. Kaya pagka ang isang bakla ay gustong maglingkod sa Panginoon, dapat may pagbabago sa kanyang buhay na makita. Ganon din sa tumboy. At hindi po yan nagkagawa sa sariling kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng Panginoon na mabago ang iyong buhay. Kung kaya, ang sabi rito, kung ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Ibig sabihin, nagkaroon na ng transformation. Kaya ang isang tao pag nabautismuhan sa tubig, inilibing symbolically yung kanyang dating pagkatao sa ilalim ng tubig. Ngayon, pagka nakita mo lang pagbabago, hindi tunay yun na gustong maligtas. Hindi tunay yun na gustong mabago ang kanyang buhay. Mga kapatid? So, ulitin ko po, kapatid na red na sila, hindi po nakabase sa mabuting gawa ang kaligtasan, kundi sa iyong pananampalataya sa Panginoon at ito'y biyaya niya. Ang mabuting gawa, resulta yan ng pagkaligtas mo sa Panginoon. Ang payo ko po ay kung gusto niyong magkaroon ng pagbabago ng buhay, mabago ang buhay niyo, ay isuko ninyo sa ating Panginoong Hesus. Siya lang may kapangyarihang bumago ng buhay natin, mga kapatid. Okay? So, yan po ang sagot natin